Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Isesentro pa rin natin yung mga boses ng mga victim survivors natin. Pakinggan po natin yung testimony ng ating unang saksi, kasama po natin ngayong araw. And I have in my hands his affidavit under oath. So Elias Rene, you have the floor para basahin ang inyong affidavit. Ako po si Elias Rene, nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpas sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwanan namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Noong 2020 po,
Nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng Kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at i-masturbate siya. May basbas naman daw ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Nung unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng Seminay, kinausap po ako ng Seminay CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat po. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Senador Robin Hood Padilla. Syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na tagapangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afwan, syukran, Sen Robin. Sige po, balik ako sa inyo, Elias Rene. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing bar months. Yes po, Madam Chair. So sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di umano ay isang orphanage?
Yes po, Madam Chair. Kasi every bare months po yung tinatawag na month of blessings. Dito po kami yung goal po namin is mga million po. Tapos pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano, or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Particular po sa CGF, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay nga letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then Handog ng Pagmamahal Association, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Psalms of David para po sa mga youth, at Philharmonic Orchestra po para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin kay Yusek Dimaporo sa DSWD, pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo, at pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, Handog ng Pagmamahal, Alay sa May Kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra po. Philharmonic Orchestra. Maaari po bang ma-check Yusek Dimaporo? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a report as soon as possible. Alright, Shukran, Yusek Dimaporo. Hari nawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO, nagsasabing orphanage sila, pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that these would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the IECAT of the region, in Region 11, yung field offices po namin. Para dyan, ma'am. Elias Rene, balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nag-utos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after duty po namin, 8 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa Seminay po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood
Mood, Nikki Buloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya Hindi. kung mood niya at depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganon sa SMNA. So, malamang, Elias Rene, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Madam Walang Chair. PhilHealth, walang pag-ibig. Wala din po. Pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair.